Arestado ang 42 anyos na lalaki sa Pangasinan matapos ang pagnanakaw na nagkakahalagang 120,000 pesos. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kulong ang isang 42 anyos na lalaki may asawang residente ng San Fabian, Pangasinan matapos itong maaresto sa pagnanakaw sa bayan ng Bugalyon. Batay sa ulat ni Bugalyon Chief of Police Major Rodolfo Labayo Jr., alas 11:30 ng tanghali ang biktimang 42 anyos na ginang na negosyante ay nakatulog sa loob ng kanyang stall meat shop sa public market ng Bugalyon. Nang sumali siyang suspect at kinuha ang shoulder bag ng biktima na naglalaman ng 120,000 pesos kasat iba't ibang mga dokumento at mabilis na tumakas. Pero nagising ang biktima at nakahingi ng tulong sa mga tao sa palengke at sa pulis na nagrurubing sa loob. Kaya agad na sakote ang suspect at nabawi rito ang bag ng biktima at lahat ng laman nito. Kasong tifo pagnanakaw ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aristarate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kulungan bumagsak ang isang mag-ama, makarang masakote nang kumagat ang mga ito si inilatag na by suppression sa Barangay West, Daang Bago, Samal, Bataan kagabi. Ang operasyon na isinago alas 10 kagabi na pinamunuan ni Deputy Police Captain Juanito Lucas Jr. ang operasyon na nasa ilalim ito ng supervision ni Samal Chief of Police Police Major Gary Lupian. Nakumpiska sa mag-ama na nag-iedad sa 59 anyos at 24 anyos ang anak ang 4.58 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 31,144 pesos, cellphone gamit sa transaksyon at mark money na gamit sa operasyon. Nakita din sa tahanan ng mga suspect na mag-ama ang napakaraming drug paraphernalia na inamin ng mga ito na ginagawa umano nilang gamitan ng droga ang kanilang tahanan at sa isang barangay sa Samal sila kumukuha ng droga na kanilang ibinebenta sa kanilang mga parokyano. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, RS37 Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakita ang isang babae na isa ng patay sa Sitio Capayas, Barangay Sicaba, lungsod ng Cadiz, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Jenny Ann Dilano, 38 anyos, residente ng Sitio Capayas ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Lymel John Paskin, Chief of Police ng Cadiz City PNP Station, nakita ang katawan ng biktima sa isang bakanting lote na duguan na at wala ng buhay. Dagdag pa ni Paskin, patuloy ang kanilang investigasyon kung ano ang pinagmulan ng kaso at kung sino ang may kagagawan nito. Ayon naman sa asawa ng biktima na si Berwin Dilano, ang kanyang asawa mayroong sugat sa kanyang ulo at mayroong struggle sa biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sabay-sabay na inalisto ng otoridad ang tatlong individual mula sa bayan ng Victoria Norte, Samar nang kasuhan ng mga ito ng paglabag ng PD 705 o illegal logging. Inalista ang tatlo sa barangay ng Maxvilla ng naturang bayan ng Victoria Norte, Samar. Ayon sa PNP, ang mga naaristong akusado ay 36 na taong gulang, 23 taong gulang at isang 28 taong gulang. Lahat ay residente ng naturang bayan ng Victoria Norte, Samar. Ang warrant of arrest laban sa tatlo ay nilabas noong May 19 taong kasalukuyan ng RTCH Judicial Region Branch 23, Ali, Northern Samar. Ang bawat isa ay mayroong piyasa na nagkakalaga ng 24,000 pesos para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Matapos ang pagkakaaristo, dinalang mga ito sa Victoria MPS para sa kakulang dokumentasyon at tamang disposisyon bago iharap sa kinauukulang hukuman. Samantala, tiniyak ng PNP na pananagutin ang tatlong individual sa ilalim ng PD 705. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nagkaisang iba't ibang sektor sa Tacloban City para sa isang layunin ang mapanatiling malinis at ligtas sa karagatan para sa susunod na henerasyon. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 2026 Months of the Ocean, nagsagawa ng sabayang coastal clean-up activity sa kabuuan ng Magsaysay Boulevard malapit sa Balyuan Amphitheater. Pinangunahan ito ng DNR kasama mga volunteers mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor, mga organisasyon at paaralan sa Eastern Visayas. Ayon kay Environmental Management Bureau Regional Director Alex Jimenez, malagang magkaisa ang publiko sa pangalaga ng mga baybayin at yamang dagat dahil nakasalalay dito ang kalikasan at kabuhayan ng maraming Pilipino. Hindi man madali ang pagpulot ng basura sa ilalim ng init na araw, naging simbolo naman ito ng malasakit at bayanihan ng mga Waranon para sa kalikasan. Patunay umano ang aktibidad sa simpleng pagtutulungan, malaking hakbang ang maaaring magawa upang maproteksyonan ang karagatan at mapanatiling matatag ang bansa laban sa epekto ng pollution at climate change. Ito si Arstrator Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.